Ang tanong natin ho, mga bossing, eto, yung nakita nating, sinabi ng Vice Presidente. Ayan ho, ano, ngayon, ako ay nagtitiwalang nasa taong bayan ang kapangyarihang baguhin ang kasalukuyang takbo ng ating bayan sa pamamagitan ng pagboto sa mga taong karapat-dapat, tapat at matiyagang maglilingkod sa bayan. Which is, mukhang ang sinasabi niya ditong mga kandidato, mga bossing, eto, PDP. Ano po? Buloyski, tambak ang kaso. Naasahan natin kay Buloyski, mga kababayan, no? Hindi makakatulong sa Senado yan eh. Ang lagi ho nilang naratibo eh, pinaganda po yung KOJC. Malamang kanya yun. Oh, di ba? Kaya lang, ang tanong, eh, saan galing yung pagpapaganda? Dahil madami ang nagiging bali-balita na pinagpapalimos niya yung mga batang lalaki. Di ba? Tapos, yung batang babae, eh, kailangan mag-palmolive na shampoo. Bunggo. Oh, eh si boss naman, hanggang ngayon may itinatanggi yung reward system. Samantalang 2019 ho, mga kababayan, pinapangalandakan niya. Nung panahon, nung sila pa ang namamayagpag, no? Namamayagpag na nakaupo po. Bato de la Rosa, ngayon na lang po nagsasabi, pro-China ako, pro-China ako. Sorry, mali! No, sinasabi pala ni Bato de la Rosa, eh gusto nyo, makipagyera ako dyan sa China. O ganun yung naratibo. Ngayon lang ho yan. Mga bossing, kasi ho, eleksyon. Ano? At kung makikita nyo po, mga kababayan, yung comment section, no, kahit saan, eh talagang matalino ang Pilipino. Ang sinasabi nila, wag tayong bumoto ng mga pro-China na mga kandidato. Kaya naman si Bato, eh syempre, nako, madadali ako kapag pagka gumaya ako doon sa sinabing there is no such as West Philippine Sea. Baka lalong mangulelat ako. Yung nagsabi ho nun, kulelat, mga bossing. Oh. Kaya, ang naratibo ni Bato, eh, gusto mo makipaggera tayo, makipagano tayo dyan sa China ngayon eh. Oh. Ganon. Para maiiwas yung kanyang sarili. Pero kayo na po ang bahalang humusga kung ano talaga. Pero sabi ko nga, ngayon ko lang nakitaan o naringgan si Bato de la Rosa na pro-Pilipinas siya. Ano po? Sino pa yung susunod? Oh. Si Boss Marcoleta pala. Si Marcoleta, no? Alam nyo, naaawa ako doon sa Net25 na pinupuntahan nito, no? Bakit to, mga kababayan? Oh, nung si Atty. Claire Castro unang araw, aba, hindi sila nakapagtimpi. Kailangan daw ho, mga kababayan, ayan, baka kasama ni Marcoleta doon sa Net25, kailangan daw po hindi ipagtatanggol ni Atty. Claire Castro ang Pangulo. Ang gusto yata ho nila mga Duterte lang ang bumanat ng bumanat. O yun po, nag-turn off ng comment section. Hindi po nakayanan siguro yung komento ng sambayan ng Pilipino sa kanila. Si Boss Marcoleta, di ba? Ano unang sabi niya? No West Philippine Sea. There is no such as West Philippine Sea. Nung nakitang negatibo, ang reaksyon ng sambayan ng Pilipino ay pangalan lang daw, mga bossing. Eh, ang sa atin naman ho, mga kababayan, no? Kasi ang pinipilit niya, wala naman, hindi naman nakaano yung pangalan na yan. Hindi nakatala pa. Bilang sinabi niya na sa atin yung West Philippine Sea, tayo ang may karapatan. Uunahin natin yung bansa natin na ipangalan dyan, West Philippine Sea talaga. Alangan namang isigaw natin na sa amin, ang South China Sea. Di katawa-tawa tayo. Sa pangalan pa lang, sisigaw natin. Yung kasi gusto niya wala naman pong West Philippine Sea, pero atin po yan. Ay, sisigaw natin. Sa atin, ang South China Sea. Pag nakita tayo ng buong mundo, loko-loko yata tong mga Pilipino eh. Kanila yung karagatan, pero South China Sea ang pangalan. Di ba? Oh,
A piece of sky. Shoutout sa inyo. Watching from Los Angeles, California. Bakit niya kailangan sabihin na wala? Itatak sa tao na wala. O, di ho ba? Sino tong isa? Hindi ko kilala yan. Lakpas. O, hindi ko din kilala yan. Lakpas. Si Bondok ho. Naku, si Bondok. Kababayan. Si Bondok naman. O, umabot na din sa punto na magpakalat na yung FBI daw ho. Eh, ibinaba na. Kumbaga, parang tama bang sabihin na tinanggal na yung kaso ni Buloyski? No? Tama bang sabihin na tinanggal na yung kaso ni Buloyski? Hindi, pero sinasabi niya kasi parang pinahina na o pinababa na yung sentensya o wala ng kaso sa FBI si ano. Hanggang ngayon po nananatili na na wanted po si Buloyski sa Federal Bureau of Investigation, mga kababayan, no? Kaya yung sinabi ni Jimmy Bondok yun na fact check po, mga kababayan, mga bossing. Oh, Philip Salvador. Ito ang pro. Duterte lang ang gagawin nito, mga bossing. Si Ipe. Yung mga ano nila, mamamatay ako para sa taong ito. Halata mo na ang gagawin lang ho sa Senado wala lang ho, kundi yun lang, kundi ho isigaw lang ho, mga kababayan, ang mga Duterte. Sa lahat ng ito, ayan yung nakikita ho natin, si Bungo lang ang nandoon sa loob ng top 12. Ngayon, ang tanong natin, no? May tiwala kaya ang sambayan ng Pilipino kay Inday Sara Duterte? Kung maalala nyo ho, ang ating Vice Presidente nagsalita din. Ano ang sabi niya? No? Yung mga taga Mindanao po, yung taga Davao. Isa doon sa dalawa na 'yon, no? Hindi niya alam kung magpapa-endorso sa kanya o hindi. Bakit? Kasi yung tinatawag natin na kiss of death po dati nung 2022 na nandoon po sa mga kakamping o dilawan, well, ngayon pinatunayan na po ng mga kakamping na kumbaga wala na sa kanila yon at pinatunayan ng mga kakamping yung iba sa kanila yung galing nila, kagaya ng Risa Ontiveros. Di ba? Ngayon wala na sa kanila yung kiss of death. Nandito na ho yun, mga kababayan, sa mga Duterte, sa mga DDS. Kapag ikaw kandidato tapos nalinya ka sa mga Duterte, sa mga DDS, ay naku Lord, expect mo yung kandidatura mo nandun sa baba. Sa baba. Di ba? Tingnan nyo na lang ang PDP. Si Bungo lang ang makapasok dyan. Kung iisa-isayin na pa ho natin, si Buloyski, nasa top 25 pataas. Si Bato, pang 15. Minsan, napapasok-pasok sa pang 12. Pero kadalasan sa pang 15. Hindi ho magandang posisyon yun, ha? Yung pang 15. Kung yung mga pang 9, pang 10, may kaba pa ho Yung pang 15 pa kaya. Marcoleta, sama ni Kibuloy dun sa dulo. Eto, lalo na tong dalawa, hindi ko na makilala yan. Sino ho ba nakakakilala dyan sa dalawa na yan? Ipe Salvador, kasama din po dun. Sa mga 20 pataas. Jimmy Bontoc, sama din po yun. Yung iba po, mga kababayan, mga kandidato, ingat din po kayo dun. No? Yung mga sinasabi, hindi po kami Duterte, hindi po kami maka-Duterte. Hindi po ako kasali sa PDP. Kasi yung mga kandidato na yon iniiwas o alam na nila yung patutunguhan ng kandidatura nila kapag talagang tuluyan na bahiran ng Duterte o DDS yung kanilang pangalan. Kaya sinasabi ng mga kandidato na yon, hindi po ako Duterte, hindi po ako DDS, hindi po ako sa PDP. No? Independiente po. Yung ganun. Pero wag ka pagka nanalo. Alam ko kilala nyo na yung mga yon. Di ba? Kilala nyo na ho yung mga yon, mga kababayan. Ay, nako. Tapos sasabihin po ng mga supporter nila, ang hirap ipagtanggol, no? Ng gobyerno. Ang hirap Mark, hirap na hirap ka na ba ipagtanggol ang gobyerno?
Ang nakikita ko pong mahirap ipagtanggol, ito pong mga tao na ito, mga kababayan. Kasi po, yung mga issue sa kanila, yung mga iniimbestigahan sa kanila, meron pong mga backup na ebidensya. Yung mga ini-issue naman po nila sa gobyerno, puro lang po kuda, puro lang ho salita. Wala pong mga backup na ebidensya.